Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 26 sa versikulo 7 hanggang versikulo 14. Magpahabi ka rin ng 11 papa ng damit mula sa balahibo ng kambing na siyang gagawin bubong ng tabernakulo. Bawat isa'y nito'y 15 yarda ang haba at 2 naman ang luwag. Pag tagni-tagniin ang 5 piraso, gayon din ang gawin sa 6 na piraso. 6 na natitira. Ang ika-6 ay tutupi at siyang ilalagay sa harap ng kulda. Bawat piraso ay palalagyan mo ng tigli 50 tainga sa isang gilid. Gumawa kayo ng 50 kawit na tanso at isuot ninyo sa mga tainga para pagkabitin ng 2 piraso. Ang kalahating papa ay ilaladlad sa likuran upang maging takip. Ang kalahating yarda sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ito ang lagyan pa ng 2 patong ng pulang katad. Ang ilalim na katad ay tupang lalakit at ang ibabaw ay balat na mainam. So itong passage ay tungkol doon sa paggawa ng covering o yung bubong at kurtina para doon sa tent of the tabernacle. So napansin nyo siguro doon sa binasa natin na si Lord mismo yung nagbibigay ng measurement ng mga specific na materials para doon sa tent of the tabernacle. So ganun ka-personal si Lord. Bakit kasi? Kasi yung tent of the tabernacle, nagpo-foreshadow siya doon kay Jesus Christ. Foreshadowing yun ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. So nakikita nyo doon na sinasabing pulang katad. So sa English, red dye na yung goat skin. Tapos iba may leather pa. Tapos iba-iba pang materials. Pero mababasa natin doon na specific yung red dye. Bakit kaya red dye? Kasi ganun talaga ang plano ni Lord na makover tayo ng blood of Christ. Yung dugo ng Panginoong Jesus, makover tayo nun. Part yun ng kanyang design. Kasi yung tent of the tabernacle, rin-represent doon tayo as a church. Iba-ibang function natin, iba-iba yung tent of the tabernacle, iba-ibang part. So, iba-iba rin yung function. Katulad din natin sa isang church. Pero, ang kagandahan nito, kasi covered tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. So, ano man ang mangyari dito sa mundong ibabaw, si Lord mismo ang gumawa ng design at tayo kailangan magtiwala sa Kanya. At syempre, alam natin na tayo ay protektado sa pangalan at sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya kahit ano man ang mangyari, hindi tayo dapat mangamba kasi nga ang kaparaanan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa kaparaanan natin, di ba?